Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Constantine, na pinalabas sa taong 2005, na pinagbibidahan nila Keanu Reeves at Rachel Weisz. Halina't atin nang simulan. Nag-umpisa ang pelikula sa desyerto ng Mexico, isang lalaki ang naghuhukay sa ilang mga labi at hindi sinasadyang nakakita ng isang nakatagong butas sa lupa, na naglalaman ng bandila ng Nazi na nakabalot sa isang spearhead. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang madilim na puwersa ang sumanib sa kanyang katawan, na ngayon ay gumagalaw ng mag-isa. Nang sinubukan niyang tumawid sa kalsada, ay biglang may bumangga sa kanya na isang sasakyan at nawasak ito. Ngayon, ay isang simbolo ang lumabas sa kamay ng lalaki, at tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad na para bang walang nangyari. Samantalang sa isang apartment sa Los Angeles, ay isang ina ang nagbukas ng pinto at napasigaw nang makita ang kanyang anak na babae na umuungol sa kisame. Agad na humingi ng tulong ang pamilya, ngunit walang kakayahan si Father Hennessy para harapin ito kaya tinawag niya si John Constantine. Si John ay dalubhasa sa lahat ng supernatural tulad ng exorcism at demonology, siya rin ay isang chain smoker. Nakita ni John ang sinasanibang batang babae na nakatali sa kanyang kama, at binuksan ang isang bintana upang papasukin ang sikat ng araw, na kinasusuklaman ng dalaga. Pagkatapos ay diniin ni John ang isang anteng-anteng sa noo ng batang babae at nasunog ang kanyang balat, naging dahilan upang magsimula siyang manginig at mapasigaw habang binibigkas ni John ang incantation at biglang huminto sa paggalaw ang dalaga. Isang nakakatakot na nilalang ang lumabas sa kanyang leeg at umatake kay John, pero agad niya itong sinuntok para ibalik. Pagkatapos ay humingi si John ng salamin sa pamilya na inilagay sa itaas ng babae, habang binabasag niya ang bintana at hiniling sa kanyang apprentice na si Chas na ilipat ang sasakyan. Nang ang salamin ay nakatali sa isang kolo ay sinabi niya sa iba na ipikit ang kanilang mga mata, ngunit isang lalaki ang sumilip at nagsimulang sumigaw habang ang kanyang buhok ay nagiging kulay abo. Si John ay nahihirapan sa babae dahil sa ito ay nagpupumiglas kaya pinilit niya itong tumingala, ngayon ang demonyo sa kanyang katawan ay naialis sa pamamagitan ng salamin, ngunit sinusubukang basagan ng demonyo ang salamin, kaya inilagay ni John ang lahat ng kanyang bigat sa lubid upang itulak ito palabas, na naging dahilan upang bumagsak ito sa kotse at mabasag. Sa kanyang paglabas, nakita ni John ang isang guhit ng maalamat na sibat ng tadhana na pumatay kay Jesus at kinuha ito, na hindi nalalaman na may nakatingin sa kanya mula sa itaas habang naglalaro ito ng barya. Si John ay naghihinala at sinabi kay Hennessy na ang exorcism ay mas malala kaysa karaniwan, kaya binalaan niya ito sa isang malaking bagay na pwedeng maganap sa hinaharap. Nang gabing yun, nagising si Detective Angela sa isang kama sa ospital. Naririnig niya ang salitang ibinulong ni Isabel sa silid, kaya tumayo siya para sundan ito hanggang sa rooftop ng ospital. Matapos niyang tanggalin ang kanyang medical tag ay hinayaan niya itong liparin, pagkatapos ay tumalon siya sa bubong na salamin at bumagsak naman sa pool ng ospital. Sa sandaling iyon ay nagising muli si Angela, pero sa pagkakataong ito ay nasa kanyang apartment na at napagtanto na panaginip lamang ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Angela sa ospital upang imbestigahan ang isang kaso, at nalungkot siya nang malaman na kagabi ay nagkaroon siya ng pangitain. Ang namatay ay ang kanyang kambal na kapatid na si Isabel, at siya ay namatay ng eksakto sa kanyang panaginip. Si Isabel ay na-admit sa ospital bilang isang may mental problem, ngunit kilala ni Angela ang kanyang kapatid na babae at tumangging maniwala na siya ay nagpakamatay. Sa parehong oras sa Mexico, ang taong may sibat ay gumawa ng isang napakataas na pagtalon, upang tumawid sa hangganan na naging sanhi ng lahat ng mga hayop na agad namatay. Samantala, si John ay nagsusuka ng dugo kaya pumunta siya sa doktor. Nakalulungkot na nakatanggap siya ng kakilakilabot na balita, na ang kanyang paninigarilyo ay nagdulot ng kanser sa baga at bilang na ang araw niya. Sa ibang pagkakataon sa bahay ay binisita siya ni Beeman, na nagdala ng maraming mga supernatural na bagay para magamit ni John sa kanyang mga misyon kabilang ang isang baril na naglalabas ng apoy. Sinabi ni John kay Beeman ang tungkol sa demonyong nagtangkang tumakas sa kaharian ng tao, na hindi dapat mangyari dahil ang mga demonyo ay maaari lamang magkaroon, kaya nangako si Beeman na sasaliksikin ang bagay na ito. Pagkatapos ay pumunta si John sa isang simbahan kung saan nakatagpo niya si Angela, at nagkaroon sila ng maikling pagtatalo kung sino ang unang dumating.
Nakipag-usap si Angela sa isang pari dahil gusto niyang bigyan ng Catholic funeral si Isabel, pero tumanggi ito dahil nagpakamatay si Isabel at kasalanang mortal iyon. Kasabay nito, nakita ni John ang kalahating lahi na anghel na si Gabriel, at napansin ang kanyang mga pakpak na tanging mga tao lamang na may ilang kapangyarihan ang nakakakita. Tinanong ni John si Gabriel kung maaaring pahabain ng Diyos ang kanyang buhay, ngunit tumawa lang si Gabriel at iniisip na ang determinasyon ni John na makapasok sa langit ay isang nawawalang dahilan. Sumunod ay sinabi ni John na pinalayas niya ang maraming demonyo pabalik sa impyerno, at ang paglilingkod na iyon ay dapat makabawas sa kanyang kasalanan, pero ipinaliwanag ni Gabriel na ang pagsasakripisyo sa sarili at paniniwala ang tanging bagay na magdadala sa kanya sa langit. Dahil si John ay ginagawa ito para sa sariling interes at hindi dahil gusto niyang tumulong, dahil doon ay hindi iyon binibilang. Dito ay nag-concentrate si Hennessy habang ginagamit niya ang kanyang mga kamay sa mga pahayagan, at naririnig niya ang mga artikulo ng balita sa kanyang ulo. Nang siya'y huminto sa artikulong nagsasalita tungkol sa pagkamatay ni Isabel, ay may naramdaman siyang kakaiba doon. Kasabay nito, pinanood ni Angela ang footage ng pagkamatay ni Isabel at narinig niyang sinabi niya ang pangalan ni John. Pagkatapos, ang lahat ng mga telepono sa gusali ay nagsimulang magring ng sabay-sabay, ngunit walang sumasagot kapag kinuha na niya. Maya-maya, si John ay umuubo sa gitna ng kalye at napaluhod, na biglang may lumitaw na alimango sa kanyang kamay at nang may sumubok na lumapit sa kanya, si John ay biglang inatake ng isang demonyong nababalot ng mga insekto. Isang malakas na atake ang nagpalipad kay John at sa hindi sinasadya ay nalaglag niya ang kanyang lighter, at siya'y nagpumiglas laban sa hawak ng halimaw habang sinusubukan nitong sakalin siya. Gamit ang isang piraso ng isang karatula ay hinampos niya ang nilalang upang itulak ito palayo. At sa wakas ay nakuha na niya ang lighter pero bago niya ito mabuksan ay muling umatake ang halimaw. Ngayon ay mayroong higit na pakikipaglaban habang napapunta sila sa kalye, at bumangga ang isang kotse sa nilalang na ikinamatay nito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang lugar kung saan tumatambay ang supernatural. Dito ay may pagsubok sa pinto kung makikita ng mga bisita ang larawan sa isang card, at pinahihintulutan si John na makapasok ngunit tinanggihan si Chaz dahil wala siyang kapangyarihan. Sa loob ng club, ang mga tao ay nag-e-enjoy sa kahalayan ngunit hindi sila pinapansin ni John, na patuloy lang sa pagpasok sa silid kung saan nakilala niya ang may-ari na si Papa Midnight. Siya ay isang makapangyarihang occultista, na hindi tulad ni John ay nagpasya siya na manatiling neutral sa paglaban ng langit sa impyerno. Sinabi sa kanya ni John ang tungkol sa nilalang na umatake sa kanya pero hindi siya pinaniwalaan ni Midnight, dahil ang mga patakarang tinatanggap ng magkabilang panig ay nagsasabing ang mga purong demonyo ay hindi maaaring gumala sa lupa. Sila ay nagambala ng kalahating lahi ng demonyo na si Baltazar, na patuloy na naglalaro ng barya habang ginagalit si John. Nang napikon si Constantine ay inawat na sila ni Midnight, at ipinaalala sa kanila na ang kanyang lugar ay hindi tumatanggap ng anumang kaguluhan. Habang si John ay biglang umubo, kaya kinailangan niyang magmadaling lumabas. Sa ibang pagkakataon sa kanyang bahay ay pinuntahan siya ni Angela, na gustong hingi ng tulong niya dahil naniniwala siya na ang kanyang kapatid ay pinilit na magpakamatay. Gayunpaman, iniisip ni John na desperado lang siya para sa kanyang kapatid na pumunta sa langit at siya'y tinanggihan. Sa sandaling iyon sa pag-alis ni Angela ay nakakita siya ng mga anino sa labas, kaya hinabol niya ito at nagpasya siyang tulungan, dahil ang kaso niya ay maaaring konektado sa kamakailang mga insidente ng demonyo. Ipinaliwanag ni Angela na hindi siya naniniwala sa mga demonyo, nang biglang ang mga ilaw sa kanilang paligid ay nagsimulang mamatay ng paisa-isa, maliban sa isang Mary statue na nasa display window. Ang mga kakaibang ingay ay nagmumula sa itaas, at ipinaliwanag ni John na sila ay mula sa mga lumilipad na nilalang habang naglalabas siya ng isang piraso ng tela. Nang sinindihan niya ito, ang isang banal na liwanag ay inilantad ang mga demonyong nakapalibot sa kanila na agad na nasunog at naging abo, habang samuka naman si Angela sa amoy ng asupra, at sinabi ni John na ang mga demonyo ay siya ang pakay at hindi si John. Pagkatapos ay sumang-ayon siya na kunin ang kaso ni Angela at pumunta sa kanyang apartment. Ngayon ay nagpasya si John na bisitahin ang impyerno upang makita kung naruroon ang kaluluwa ni Isabel. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa isang palanggana ng tubig na gagana bilang isang conduit, at hiniling na umalis si Angela bago hinawakan ang kanyang alaga dahil ang mga pusa ay may koneksyon sa supernatural.
Sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ng pusa, lumikha si John ng isang link at huminto ang oras sa paligid niya at lumitaw siya sa impyerno. Meron siyang banal na tubig na nasa kamay para sa proteksyon, at naglalakad si John sa kakilakilabot na tanawin ng impyerno. Hindi niya pinapansin ang rumaragasang hangin, ang mga demonyo, at ang sinumpang mga kaluluwa hanggang sa matagpuan niya si Isabel sa gilid ng isang gusali. Habang pinapalibutan sila ng mga nilalang ay sinabi ni Isabel ang pangalan ni John, at tinanggal ang kanyang medical tag na hinabol naman niya para kunin. Habang nahuhulog si Isabel ay tumalon si John at sinugod siya ng mga nilalang. Nang nakuha na niya ang tag ay binasag ni John ang isang bote ng banal na tubig sa kanyang dibdib. Siya'y nakabalik sa apartment na may lumalabas na usok mula sa kanyang buong katawan, at ibinalik niya ang tag kay Angela habang kinumpirma niya na nagpakamatay si Isabel. Samantala, pumasok si Hennessy sa morgue para hanapin ang bangkay ni Isabel. Sinusubukan niyang basahin ang mga alaala nito sa pamamagitan ng paghawak sa braso, ngunit sa pagkakataong iyon ay lumitaw ang isang nakakatakot na marka sa kanyang pulso at siya'y napaatras sa takot. Sinubukan niyang uminom sa kanyang lalagyanan pero hindi ito pumapatak, at sa sandaling iyon ay nakita siya ng isang gwardya kaya nagmamadali siyang umalis. Pumunta siya sa isang tindahan at desperadong uminom mula sa anumang bote ng mga alak, ngunit ang likido ay hindi tumutulo. Matapos basagin ang isang bongkos ng mga bote ay bumagsak si Hennessy at nagsimulang mabulunan. Kaya sa kanyang huling hininga ay gumamit siya ng pambukas ng bote upang gumuhit sa kanyang kamay. Dito ay nagpakita si Balthazar na naglalaro ng kanyang barya, at nasisiyahang panuurin si Hennessy na dahan-daang namamatay, dahil sa ginawa niyang ilusyon upang isipin ng pari na wala siyang naiinom, ngunit talagang nasasakal siya sa dami nito. Bumalik ang eksena kay John at ipinaliwanag niya kay Angela, na nang bata pa siya ay nakakakita na siya ng lahat ng uri ng mga supernatural na nilalang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa isang mental institusyon para gamutin, pero lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Siya ay nakaramdam ng takot at pagkadismaya, kaya sinubukan ng batang John na magpakamatay at opisyal siyang namatay sa loob ng 2 minuto. Gayunpaman sa impyerno ang oras ay gumagalaw ng mas mabagal, ngunit pakiramdam niya ay habang buhay na siya nandoon, pero naibalik siya ng mga paramedic. At sa wakas ay tinanggap ni John na totoo ang lahat ng kanyang nakikita. Dahil sa kanyang kasalanan ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, kaya't siya ay gumagawa ng pagpapalayas ng mga demonyo na umaasang makakamit niya ang kaligtasan. Ang langit at impyerno ay may taya kung sino ang maaaring manalo sa mga kaluluwa ng sangkatauhan. Lumikha sila ng mga half-breed tulad ni Gabriel at Balthazar na bumubulong ng mga bagay sa mga tao upang pabutihin sila o mas masahol pa. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may tumawag kay Angela tungkol sa pagkamatay ni Hennessy, na agad namang pumunta ang dalawa sa pinangyarihan. Dito ay napansin ni John ang isang madugong marka sa palad ni Hennessy, na siyang parehong simbolo ni Isabel at ng Mexican na lalaki at iniwan ito ni Hennessy para kay John. Pagkatapos ay gumawa siya ng kopya, at ipinadala ito kay Beeman para sa pagsasaliksik. Ngayon ay pumunta sila sa silid ni Isabel sa hospital at sinamahan ni John si Angela. Sinusubukang pilitin siyang mag-isip ng anumang bagay o mensahe na maaaring iniwan ni Isabel sa kanya. Hindi nagtagal ay naalala ni Angela na noong mga bata pa sila ay mayroon silang lihim na paraan para makipag-usap sa isa't isa. Hiningahan niya ang bintana at nabasa niya ang mensahe na may sulat na Corinthians 17. Habang sila ay nagdadrive ay tinawagan nila si Beeman, na nagpapaliwanag na ang Hell Bible ay may mas maraming sipi kaysa sa tradisyonal na Biblia. Ang mga taga-Korinto 17 ay nagsasalita tungkol sa anak ng dyablo na tinatawag na mama na magdadala ng walang hanggang kadiliman sa sangkatauhan, at ang simbolo ay katulad ng nasa kamay ni Hennessy. Nais ni mama na kunin ang kontrol mula kay Lucifer, at upang magawa iyon ay kailangan niya ng isang makapangyarihang psychic at isang banal na nilalang. Ngayon ay nagsimulang mga tol si Beeman sa kanyang pagsasalita at naramdaman niyang may darating para sa kanya, kaya ibinaba kaagad niya ang telepono bago may lumabas na insekto sa kanyang mga mata. Nag-aalala na sumugod sina John at Angela upang tingnan si Beeman ngunit huli na ang lahat, nakita nila itong patay na at natatakpan ng mga insekto. Samantala, ang lalaking may dalang spearhead ay nagnakaw ng kotse at nagsimulang magmaneho patungo sa Los Angeles. Bumalik kay Angela ang eksena, nang sa wakas ay inamin niya kay John na nakikita nila ni Isabel ang mga bagay noong bata pa sila.
Gayunpaman, nang gamutin si Isabel para sa sakit sa pag-iisip, ay sinimulan nitong itanggi ni Angela, at kalaunan ay hindi na siya nakakakita ng mga bagay. Ngayon pakiramdam niya ay iniwan niya si Isabel, kaya't hiniling niya kay John na tulungan siyang makakitang muli. Sumang-ayon dito si John at nilagyan ng tubig ang isang bathtub, pagkatapos ay pinahiga niya si Angela sa tubig. Hinawakan niya ito, at kahit na nauubusan na siya ng hininga ay hindi pa rin siya binitiwan ni John. Nang tuluyan na siyang nalunod ay bumagal ang oras at bumalik agad sa normal ng ilang sandali, pero ito ay sapat na oras para bumisita si Angela sa impyerno at maibalik ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay may bigla siyang naramdaman, na nagmamadaling pumunta sa opisina ni Bimon kung saan nakita niya ang barya ni Balthazar. Sumunod ay tinitingnan ni Balthazar ang kanyang sarili sa salamin, at nagsimula itong bumula, sinira ng apoy ang salamin at pinalipad si Balthazar, ngunit hindi siya nasasaktan sa apoy. Kaya binuhusan niya ng banal na tubig ang halimaw at nasunog ang mukha nito, pero gumanti si Balthazar at sinakaw si John ng mahigpit para hindi ito makahinga. Sa pag-atake ay nalaglag ni John ang kanyang sandata, ngunit hinugot niya ang mga brass knuckle na may nakaukit na mga krus, at ginamit ang mga ito upang simulan ang pagbugbog kay Balthazar hanggang mapahiga ito sa lamesa. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw ni Balthazar na may hawak na Biblia, na nagbabantang pagpalain siya sa halip na paalisan siya upang ang kanyang kaluluwa ay mapunta sa langit. Takot na ipinaliwanag ni Balthazar na kailangan ni Mammon ang sibat ng tadhana, upang makarating ito sa lupa. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Angela sa likod ni John at tumawa si Balthazar, na inihayag ang kanyang layunin ay si Angela at dinala siya ni John sa kanila kaya binaril niya ito. Pagkaalis ng dalawa, isang misteryosong nilalang ang lumitaw sa ibabaw ni Balthazar. Ang demonyo ay humiling na mabuhay muli, dahil natapos niya ang kanyang misyon ngunit ang nilalang ay pinapanood lamang siyang mawala. Habang naglalakad ay napagtanto ni Angela na nagpakamatay si Isabel, upang hindi siya gamitin ng mga demonyo para sa plano ni Mammon, at ngayon ay patay na siya kaya gusto nilang gamitin si Angela na kapalit. Ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, at may humila sa kanya sa pinto ng elevator at lumusot siya sa mga pader. Tumalon si John sa mga butas upang sundan siya, ngunit si Angela ay kinaladkad palayo sa kalangitan nang hindi na niya kayapang maabot. Ngayon si John ay sumugod sa club, binaril niya ang pinto sa likod at hiniling ang upuan, pero tumugon si Midnight sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas. Ipinaliwanag ni John na wala nang sumusunod sa mga patakaran, at sa wakas ay pumayag si Midnight na tumulong. Sa imbakan ng artifact, kinuha nila ang isang upuan na ginamit para sa parusang kamatayan. Hinubad ni John ang kanyang sapatos at sumunod ay binasa ang sahig, dito ay kinuryent siya ni Midnight gamit ang bombilya. Nag-trigger ito ng isang pangitain na nagpapakita kay John ng isang lalaking may sibat na patungo sa ospital, na kung saan ang mga demonyong nagtataglay ng katawan ng tao ay kasalukuyang nagtitipon. Sinubukan ng isang demonyo na atakihin si John, ngunit mabilis siyang hinila paalis ni Midnight. Pagkatapos ay naghahanda si Chas ng mga espesyal na bala para kay John, at nagulat siya sa isang magandang plano. Samantala, bumagsak si Angela sa pool ng ospital at nakita ang lalaking may sibat. Binaril niya ito hanggang sa maubusan siya ng mga bala, pero wala itong epekto at kinaladkad siya ng lalaki sa ilalim ng tubig. Ilang sandali pa, dumating na rin sina John at Chas sa ospital. Pumunta si Chas sa tangke ng tubig upang basbasan ito ng banal na krus habang hinahanap ni John ang mga demonyo. Nang makita ito ay naglagay siya ng lighter malapit sa alarma ng sunog upang i-activate ang mga sprinkle. Dito ay nagsimulang umulan ng banal na tubig sa silid at nalulusaw ang mga demonyo, kaya sinimulan silang barilin ni John para patayin silang lahat. Sinubukan naman ng ilang demonyo na salakayin siya, ngunit binabaril lang sila ni John. Gayunpaman, naubusan siya ng mga bala, ngunit sa kabutihang palad, ay sinamahan siya ni Chas at pinatay ang natitira pang mga nilalang. Pagkatapos ay hinanap ni na John at Chas si Angela, na nilunod ng lalaking Mexican. Nang nagpakita si Angela sa impyerno ay narinig niya ang kanyang pangalan na binanggit ni Mammon, na agad na tumalon sa kanya. Sa sandaling iyon ay pumunta si John sa swimming pool, at nakita ang bangkay ng Mexican na lalaki. Nagsimulang kumulo ang tubig at lumabas ang isang inaalihan na si Angela, ngunit tumanggi si John na patayin siya. Kaya't isang away ang naganap habang sinusubukan ni John na palayain siya,
ngunit kinaladkad siya ni Angela sa ilalim ng tubig upang malunod. Mabilis na tumalon si Chaz para tumulong, at sa pagitan nilang dalawa ay napaupo sa sahig si Angela. Sinimula ni John ang pagbigkas ng inkantasyon habang nagpupumigla si Angela, at sa isang saglit ay bumalik siya sa normal. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa doon natatapos, nasa tiyan na si Mama na sinusubukang lumabas. Sa pagkakataong ito ay nagsalita si Chaz kasama si John at pagkatapos ng maraming pagsisikap, tila nawala si Maman. Ngunit biglang napa-atres si Chaz at hinampas sa kisame, na agad namang ikinamatay nito. Sa galit ay pinagdikit ni John ang mga tato sa kanyang mga braso, at nagsabi ng isang inkantasyon upang ipakita ang anumang itinatago sa silid. Lumitaw sa ibabaw niya si Gabriel, na nagpapakitang siya ang banal na haplos na makakatulong sa pagdadala kay Maman. Iniisip ni Gabriel na hindi patas na ang mga kakilakilabot na tao tulad ng mga mass murderer ay kailangan lamang magsisi upang mapunta sa langit, kaya gusto niyang dalhin si Maman upang magdulot ng maraming pagdurusa. Sa paraang iyon lamang ang mga may kakayahan na makaligtas sa ganoong bagay ang magiging karapat-dapat sa langit. Pagkatapos ay sinuntok ni Gabriel si John at tumalsik sa isang pintong salamin, bago hinawakan ang sibat upang simulan ang ritual. Ngayon ay nagdasal si John sa Diyos at naisip na gumamit ng bubog para magpakamatay, biglang huminto ang oras at lumitaw si Lucifer dahil si John ang tanging kaluluwa na siya mismo ang gustong kukuha. Ipinaliwanag ni John na malapit nang dumating si Maman sa mundo at sisirain nito ang impyerno, kaya pinasabog ni Lucifer ang isa pang pinto upang tingnan kung ito ay totoo. Nang makitang gagawin ni Gabriel ang pagsaksak, inalis niya si Angela bago pa man magpatuloy ang oras at bumaba ang sibat. Ang refleksyon sa tubig ay nagpapakita na hawak ni Lucifer si Maman sa ibabaw ni Angela, habang ipinaalala niya kay Gabriel na sa kanya ang mundo. Sinubukan ni Gabriel na salakayin si Lucifer, pero wala siyang kapangyarihan dahil pinabayaan na siya. Kaya pinabalik ni Lucifer si Maman sa impyerno, at sinunog ang mga pakpak ni Gabriel tapos ay itinulak ito sa pole. Ngayon ay tapos na ang lahat, kaya tinanong ni Lucifer kung gusto ni John ng extension ng buhay bilang gantimpala sa pagbibigay ng babala sa kanya tungkol kay Maman, ngunit sa halip ay hiniling ni John sa kanya na ipadala ang kaluluwa ni Isabel sa langit. Ginawa ito ni Lucifer sa isang kilos lamang at pagkatapos ay kinaladkad si John sa sahig. Masaya siya na kukunin na niya ang kaluluwa nito sa wakas. Pero gayunpaman, pinigilan siya ng isang hindi nakikitang puwersa at napagtanto ni Lucifer na sa kanyang mga sakripisyo, si John ay hindi na nabibilang sa impyerno. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang lumutang hanggang sa liwanag ng langit, at siya'y nag-dirty finger kay Lucifer ngunit tumanggi ito na mawala ang kanyang paboritong kaluluwa. Kaya ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa mga bagan ni John, na inalis niya ang kanser para ito ay mabuhay pa at umaasa na muli siyang magkasala. Pagkatapos ay kinuha ni John ang spearhead at tiningnan si Angela, na nasa maayos na kalagayan. Buhay din si Gabriel pero tao na siya ngayon, kaya hiniling niya kay John na maghiganti habang iniaabot niya ang baril dito. Gayunpaman, ay sinuntok lang siya ni John at hinayaang mabuhay. Alam niya na sapat na ang pagiging tao nito bilang parusa. Sa huli ay nagpaalam si John kay Angela, at inabot ang sibat upang itago ito mula sa mga mapanganib na tao tulad niya, at ngumuya na lang siya ng gum sa halip na isang sigarilyo. Maya-maya ay binisita ni John ang libingan ni Chaz, at nakitang naging anghel ang kanyang kaluluwa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.